Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters. Hi guys. No, hi, Hello guys. everyone. Hi, everyone. Hi, chatters. Hello. Episode Hi 3. po. Kamusta kayo dyan? We're Parang good. masaya kayo. Hmm? Parang masaya kayo. Hindi. Okay. Okay, episode 3 na tayo. Yung inaantok Ano ba talaga tayo? ba? Inaantok ba Nantok tayo? na tayo. Alright, kasi talaga. Alas Narag na 12 po. na oh. Narag na po ang episode 3. Kaya pa ba mag-episode 4? Baka naman mga chatters. Pagod na kami. Charot. Charot. Ano, kakain mo na? Hindi na tayo maglaro-ruleta. Food Wala trip na tayo, lang yata. wala tayong direction ngayong araw na to. Ayan. Akala ko meron pa kayong sinasabi kasi. Nakagutom pala yun. Yung pagising mo bigla. Seriously. Kaya. Ruleta mo na yan. Okay. Kanino kayang topic for today? Ready na tayo, guys. Ready na po. Ready. Sana wag sa akin. Kaya ko mauna. Ayun nga yung pala yung Ready. pinag-uusapan namin ni B kanina. Ang malas naman ni C kung sa kanya pa rin pipili ngayon. K1. Ang dami mo sinasabi. Yun. Binibigla niya yung utak ko nagpo-pause. K1. At saka, the question is, do you honestly believe na ang kasipagan ang sagot sa tagumpay? No. O, ruleta na agad. Charot. Tapos na. And actually, the reason behind bakit ko na-question yun, nakita ko lang yun sa Twitter. Hindi. X na pala siya. X sa X. Nakita ko siya doon. Parang nagiging topic siya every now and then kasi nga may mga issues dun sa Philippines na about sa tagumpay, kasipagan and everything. So parang yun, ang daming nagka-question na is it really true na kasipagan ba ang key to success? And for me, honestly speaking, no. Hindi kasipagan. Kasi kung kasipagan, maraming masisipag na Pilipino pero mahihirap pa rin mo tayo, di ba? So it's really about right timing with good opportunity and of course your skills, di ba? Yun naman kasi talaga yung para sa umasenso ka sa buhay, kailangan mo may magandang skills and then of course makahanap ka ng magandang opportunity, di ba? Just like for C, for example, for C, she got a lot of skills, but she doesn't have the right opportunity at the moment. So she's financially unstable, diba? Okay lang naman di-share ko yun, diba? Yes. Naman. Kasi So skilled yun. and masipag naman. True. Skilled and masipag naman. Opportunity lang. Yeah, I think. And that's why if ever man na may Pagandahin mo pa. if ever man may matatamaan akong politician in the Philippines because actually galing sa kanya yun ang tatamad ng mga Pilipino kaya hindi sila umaasset. So I think no. Kasi kaya nga sabi ko, maraming masisipag na Pilipino pero hindi sila umaasset. So kasi nga, it's not the good opportunity for them and they are not on their right place for their skills and everything. Diba? Plus, yung environment that they are in. There's a lot of things to consider in order for you to be successful in life. Yes. Totally agree. Yes.
Pero kanina na-mention mo, right timing. Bakit, mention ka kaninang right timing? Right timing. Kasi syempre, there are times naman na ito na yung good opportunity pero hindi ka na fit for the job, di ba? So it's still right timing. There hindi ka naman pwedeng maging successful kasi ito lang gusto mo lang maging successful, di ba? Always time is always part of your success. Okay, good point. Which I totally agree, ha. Actually, nung question mo yan, yun na agad yung sagot. Definitely no. Diba? Mm-mm. So, should I Would you have? answer na? Yes, of Ikaw. course. Pero gusto ko sana si Steve. Charot. Okay. Kaya, hindi, okay lang. Hindi, Oo, ikaw. okay lang. Pangalawa naman ABC ako. pa. ABC. Okay. So, ako? Yes, Steve. Yes. So, yun. Same lang ako ng thoughts with A. Pero gusto ko lang elaborate pa more. Doon naman sa parang napapansin ko, observations ko, gano'n. Na tama naman na ang dami talagang Pilipinong masisipag. Like for example, mula umaga makikita mo hanggang gabing-gabi na nagwo-work pa din, 'di ba? Pero look at their life. Hindi naman sa pagmamaliit, pero hirap pa rin talaga sila. It's because nga tama na walang good opportunity sa kanila. And sometimes yung mga kung ano, syempre yung work na ginagawa nila, yun na yung parang sa hierarchy ng mga trabaho. Parang yun na yung pinaka um, Lowest. lowest, 'di ba? Na bakit ang sipag pero nadudun pa din. Bakit? Kasi Mm-mm. nga yung opportunity na mag-aral siguro, it's either choice nila kasi hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa government, 'di ba? Kasi minsan yung makikita mo rin naman sa kanila na um, hindi rin talaga sila nag-strive ng mabuti sa ano mo yun? So so minsan nasa choice din nila yon. Pero parang yung mas malaking percentage doon kasi walang opportunity na create yung government para sa kanila. Like yung better education, na kung may better education sila, mas okay sana yung trabaho na makukuha nila, ganun. Or better din na parang employment sa, job opportunity na i-create ng government, parang ganun. So, malaking factor din doon yung opportunity na ibibigay sa atin ng government. So, I don't want to focus on that. Pero yun lang yung naisip ko nung sinabi mo na elaborate ko lang sinabi mo opportunity. Tapos, yun, kahit masipag ka, wala ka din ng mga opportunity. Yun, nawawala na ako. Oh, naiiyak ka na. Naiiyak ka na din. Hindi mo na din talaga. Hindi, tsaka din, kapag ka din, yung mga, Sorry. Ano? so, running out Kaya of mo yan. naman, wala na ako. Hindi ko na alam sabihin. So, yun. Yun, better opportunity. Tapos, kahit na masipag sila, minsan, din yung connections din. Kasi totoo naman kasi sa Pilipinas, na kapag ka meron kang mga connection din, mas nagkakaroon ka na, Mm-mm. mas nagkakaroon ka ng chance to, Opportunity. oo, Mm-mm. ganun. So, parang, dun ako nagpo-focus na sa situation ng country natin. Kasi, sa ibang bansa, tingnan nyo, yung mga masisipag doon, parang may progress sila. Kasi ang daming left and right, may opportunity sa kanila. May job dito, may program para sa kanila dito, ganon. Pero sa atin talaga, yun talaga yung parang pinakamalaking factor na masasabi ko na if meron yun, yung kasipagan natin is parang ma-equalize. Parang ano yun? Ma, ano yan? Compensate.
oo, mako-compensate yung kasipagan nila if meron din para sa atin na gano'n. So for now, yun na lang muna. Mag-isip pa ako. Itong episode na to po ay yun na po yung Kaya ng pinaka utak namin. ay, Kinaya ng utak. pinaka episode ni B. Actually, Napagod na talaga sa buhay. Sa 10 minutes po niyang salita, ang nagets po natin is opportunity talaga. Opportunity. Oo. yes, hindi lang ako. Para sa C. Parang Ako na ba? Oo. Sa akin naman, sinabi nyo na lahat. Hindi, I mean, ang topic is kasipagan ba ang sagot sa tagumpay? Tama ba? Agree ako na no, but, nobody but you. Wait lang, iniisip ko ba? Sabihin nun. Para sa akin, yun nga, katulad lahat ng sinabi nyo, hindi yun yung sagot dahil nga madaming masisipag pero hindi naman sasabing successful sa buhay ngayon. But, yun na lang sa akin. Isang factor yung pagiging masipag sa siguro, kahit hindi siguro successful or mayaman, pero kung masipag ka, at least kahit papano, kumikita ka. Kasi masipag ka, di ba? Daw kahit sobrang baba lang ng kinikita mo, okay lang. Kasi nga, masipag ka, di ba? Kaysa namang tatamad-tamad ka, wala talagang papasok na blessing sa'yo. So, para sa akin siguro, kung masipag ka or tayo, kahit na hindi tayo pa successful sa buhay, at least, kahit papaano meron, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo yung best mo. And then, siguro nga, in the future, merong magandang opportunity or may timeline din yung pagiging successful mo sa buhay. Pero hindi naman siguro lahat ganon dahil, ay hindi, I mean feel ko oo, kung talagang masipag lahat, kahit papano, may kapalit yan. Kasi 'di ba, siguro yung mga hirap ngayon sa buhay, kahit sobrang sipag nga nila, kaso nga yun nga, katulad ng sabi nyo, opportunity, ano pa ba? Ano pa ba yung mga binanggit nyo? Hindi ko na maalala eh. Wala kang maalala. Nag-agree lang ako. Wala kang maalala kasi wala kang pinag. Ayun. Mga opportunity maganda. Tapos, malaking sahod na to the point na hindi nyo na kailangan mag-abroad dahil nga yung pagiging masipag nyo, yung skills nyo, dito pa lang, pasok na, well-paid na kayo, di ba? So, yun. Para sa akin, yun lang naman. Inad ko na lang. Agree ako na no, pero sa mga chatters dyan, maging masipag lang. Kasi feel ko, pag may kapalit naman na maganda yan, di ba? Basta keep your faith. Yun, kasi di ba, feel ko kasi yung na-observe ko sa Pilipino, sa ating mga Pilipino, yung mga hirap sa buhay na talagang walang-wala, medyo wala na talagang opportunity sa kanila eh, di ba? Tumanda na silang ganun na. So, ayun, siguro nga, dire-diretso lang yung I mean, tuloy lang yung pagiging masipag kasi alam ko or meron at merong kapalit yan. Basta in good way din yung pagiging masipag mo. Mamaya ang sipag-sipag mo pero illegal yung ginagawa. So, oo. Yun lang naman sa akin. Dahil nasabi nyo na lahat. Okay. May sasabihin ka, B? Yeah, meron akong gustong i-add kasi syempre parang medyo complicated nga naman talaga kung pag sinabi mo na kasipagan is equal to pagiging successful. First pala, dapat i-define natin kung ano yung gusto natin, ay kung ano yung i-mean natin when it comes to being successful din. Parang, yung ibang tao kasi parang kontento na sa at least meron na, parang gano'n, at masaya. Sa kanila, successful na yon, 'di ba? Pero, Objective. oo, pero para lang maging specific tayo.
yung gusto natin sigurong or mas maganda na ang i-point out natin dito when it comes to yung successful ay yung talagang maginhawa Tagumpay. na buhay. Yung maginhawa na buhay na, oo, na siguro may pangkain ka na, yung alam mo yung hindi mo na 3 papabilangin times a day. papagkain mo, Walang yung utang, mga ganon. May wala kang pang-education, utang, may savings ka pa din. ka pa din, Mm-mm. ganon. Siguro ganon na lang natin i-define yung successful sa topic Yeah. natin na to. For Yun. this podcast. Yeah, specifically for this podcast. Tapos gusto ko lang i-add din dun sa sinasabi ko kanina na, syempre, hindi lang, pero katulad ng sinabi ni C, na kasipagan, dapat kasama din talaga yon na always Mm-mm. be masipag. Pero hindi lang. Yung kanina, pinupoint Mm-mm. out ko na yung opportunity din, ganyan, di ba? Tapos, meron din pala na nakaligtaan ko, dapat yung diskarte din. Kasi meron yung mga ibang tao, makikita naman natin, di ba, na sa Pilipinas, may mga masisipag, pero hindi okay yung opportunity. Pero Mm-mm. bakit? Bakit sila successful? Kasi di ma-discarte din talaga sila sa Mm-mm. buhay. So, yun, kasama din yung diskarte, yung pagiging wise mo. Kasi kahit na may sipag, skills, opportunity, pero parang, oo Wala. kung kulang ka din sa diskarte, 'di ba? Or kung naglalak ka man sa skills, pero may diskarte ka, parang feeling ko malaking factor din yun. Oo. Madaming ganon. Kasi kailangan mong hanapin talaga kung saan ka kikita, saan ka makaginhawa ng Mm-mm. And yun nga, lagi kong sinasabi sa mga staff ko to na huwag kayo, do not work hard. You have to work smart. Kasi um, kahit na sobrang hirap mong ginagawa yung trabaho, hindi yun may appreciate ng mga bosses. It's your efficiency on how you do the work. So kung efficient ka sa ginagawa mo and you can do it faster as what we used to do, And then that accurate. would be accurate, syempre. Then that would be better than work ka ng work dyan, pero yung tawag dito, End result. yung end result is still the same. Then you're just wasting your time. Diba? So yun yung like ko sinasabi. So parang yun sa point ko na yun na hindi talaga yun yung biggest factor when it comes to success. The so yun, hindi yun yung biggest nakalimutan ko to. Factor. Hindi yun yung biggest Yeah, yeah. factor. Hindi yun yung biggest factor when it comes to success. Probably the biggest factor the opportunity and your diskarte sa buhay. Kasi nga, if you have the good opportunity and you have yung diskarte on how to do that work, then you will be successful. Kasi nga, magagawa mo siya ng madali lang eh. Then your life will be easier. Your life will be better. Diba? Kasi kung kaya mo nang gawin to ng madalian, may kaya ka pag gawin isang trabaho ulit. So, magiging madiskarte na naman yun. Diba? So, for me, it's not really about the kasipagan. Kasi kung sasabihin mo lang kasipagan, hindi sana ang yaman-yaman na ng mga street sweeper, ang yaman-yaman Yeah, na yes. ng mga basurero, Vendors. mga vendors, ng mga farmers, di ba? Dapat Lalo yung mga farmers actually. Parang good example yun Kasi ito nalalaman ko lang to dahil sa mga balita na parang sila nga yung parang pinaka masipag at saka pinaka mahabang panahon yung talagang tatrabahuin nila. Ganon. Tapos yung kita nila parang kakarampot. Tapos yung benefits nila kakarampot. Ganon. So, yun din, dahil din yun sa parang hindi siya opportunity pero parang benefit from the government. Na sana ibigay sa kanila. Which I think na nagsisimula na rin naman na i-acknowledge yung mga benefits na dapat meron sila. Ang alam ko sinisimulan na. Well, Meron ba? totoo naman. Kasi kung iisipin mo, for how many years they've been doing those work, di ba? Those job. But
walang nangyayari sa buhay nila. Parang kumbaga, though there are some farmers din naman na talagang umasenso din naman sila sa buhay kasi yung mga ano Mm-mm. din naman, yung mga family members nila is sila yung nag-cover up Mm-mm. kukulang ng mga ibang farmers. Kasi syempre, sabi mo na yung mga farmers, mga sisipag sila, pero wala silang diskarte. Pero yung mga anak nila or yung mga kapatid nila, yung madiskarte sa buhay. So yung mga kasipagan, yung kinikita ng kapamilya nila, sila ang nagpalago. Di ba? May mga ganun din naman mga farmers. Ang hirap kasi di ba syempre galing akong probinsya. Mas Eh, mahirap, halos mas mahirap yung nagsasalita lahat ka, pero naman Hindi doon. namin alam kung nasan ka. Sorry. Pinulot ko lang yung mga sunflower seeds na hulog. Yun nga, dahil dun sa amin sa Ilocos, farmers lahat, halos lahat dun, mga uncle, auntie, ganyan. Ang hirap pa makakuha ng supplier na kasi, na malaki yung kuha. Tapos pagdating dito pag binibenta na dito sa atin, ang mamahal, di ba? Pero Mahal. doon pag kinukuha, magkano lang, sobrang lugi. So, Mm. actually, that's the biggest question when it comes to farmers. Bakit kaya ang mura-mura ng bigay nila, pero ang mahal-mahal ng benta pagdating na sa mga Baka, seller? baka binabarat din sila nung buyer nila. Na parang, Which is meron which nga. is why they are not being considered. Kasi alam Mm-mm. nila yung trabaho na alam mo yung hirap, I mean yung hirap na pinagdaanan ng tao. Bakit kailangan mong baratin? But greediness. greediness. Well, in fact, pag nasa grocery ka, yung mga malalaking companies, Mm-mm. hindi naman makakapag ganun, di ba? Di ba? Gusto Parang, kong i-add yan. Magandang point yan na isa din na factor sa success is knowing your rights. yes. If Mm-mm. you know your May mga rights, iba. Mm-mm. Which is pwede, true. alam mo yung posisyon mo, kaya mong ipaglaban. Kasi Ipaglaban mo. paglaban mo, di ba? Hindi kasi parang ako, may personal experience sa office, sa workplace, ganyan. Parang ako, Mm-mm. alam ko na parang hindi sapat tong binabayad sa akin. Alam ko na. Alam ko sa sarili ko. Mm-mm. Pero, I know my rights, pero I don't fight for my rights. So, Mm-mm. parang din siya sa akin, ano kasi yun, In, parang interrupt din, hindrance to hindrance, your yeah. Hindrance din yun ng success ko, di ba? Na parang hindrance din yun na para ma-promote sana ako or mabigyan ako ng Mm-mm. higher or ma-increasean ng salary, ganun. So parang isa ring factor din yun. Know and fight for your rights. 'Di ba? yes. Actually, alam nyo, dito sa Thailand, that is the biggest issue when it comes to Filipinos. Kasi a lot of Filipinos are settling for less just to have a job. Mhm. You know, meron kasi dito yung Facebook group of Filipinos. Like, yun yung laging topic nila na why we are always settling for less. Eh, alam naman natin na we work better than other Mhm. nationalities. Ano, Mm-mm. Si Bebs more lang ang pwedeng mag-settle ng less. Yeah. settle Oh my settle with God. Mm-mm. settle with less. Pero totoo din naman kasi yan. Um, dahil dun sa ginawa nilang gano'n, na nagsettle sila for less just to have a job and to stay longer here in Thailand, bumaba na din yung compensation for Filipinos, Mm. especially for the teachers. Yeah, especially for the teachers. Kasi kung iisipin mo, other nationalities can get around 40 to 60,000 baht. Pero when it comes to Filipinos, they only pay until 25,000 baht. Only few companies can give Filipinos Mm-mm. 35,000. Kasi nga, kasi nga, back back to siguro mga 5 or 10 years ago, may mga Filipinos na nagkaroon na parang nagsettle na sila na okay, pwede na Okay ako na sa to. sahod as long as Mm-mm. may makatira dito, makastay dito, magkaroon ng sahod na hindi na nila iniisip yung ibang Filipinos na magwo-work din dito na with same field with them, di ba? Parang
okay, bumaba na yung sahod ng Filipinos dahil sa ginawa nila. Kaya parang ngayon is ine-encourage nila yung mga Filipinos to know their rights and to know their worth. Diba? Share So, ko din, yes. share ko din yung ano, dito naman sa Qatar din. Kasi, di ba may contract? Ang bawat Pilipino, dapat may contract with the employer, tapos ipapresent mo yun sa polo. Ganon. Tapos kapag ipapresent mo sa polo yun, dapat meron silang minimum na basic salary. Ibig sabihin, binabayaran dapat ng tama yung mga Pilipino, which is, Mga ano Pilipino. ha, magandang, which is a good thing. But, hindi nga kasi siya, laging, Hindi siya ah, strict. hindi, strict siya. Na-apply? Strict siya and ina-apply siya ng polo. But, Pero, pwede kasing gumawa ng fake na mm, ganon. Actually, hindi pa rin siya strict. Hindi pa rin siya Oo. strict kasi nakakagawa pa rin ng fake. And that's the same here in Thailand. Here in Mm, Thailand, like 35K baht ang minimum for Filipinos. Pero, Pero there binabayaran are lang sila lesser. Tapos less. pumapayag magkano yung yun? employee, pumapayag yung employee na gumawa ng fake, tapos papakita sa polo. If only, 'di ba, na, oh, hindi to Mm-mm. pwede 'di ba? If only we know our rights. Bakit kaya, sa tingin nyo? Ganon. May ganon tayong ugali or personality or ano ba? May fear, I ano ba? that's the culture of the Filipinos. Kasi nga back in the Philippines, we are also like that, 'di ba? Para Okay lang na, pwede na, kumita, ganon. Parang, para lang kumita, para lang may mapakain sa pamilya. We settle mindset for natin kasi, okay yes. na yan kaysa wala. Mm-mm. Yes. Di ba? Parang ganun na kasi Yun na Mm. kasi yung ano yung culture natin na okay na yan. Basta may mapapakain, may maano na Mm-mm. so, Would you ano na lang, consider problemahin na lang natin yung bukas. Diba? Parang would ganyan. you consider that as toxic na dapat na nating palitan? And paano natin Yeah. papalitan? For me, paano natin papalitan? For me, knowing your rights. Fight for your rights. Diba? Paano? Kasi nga, parang mahina yung loob natin. Ako ha, personally, parang ako kapag Mm-mm. eto kasi ako ha, eto personal ko talaga, na parang sa previous na job ko, alam ko na parang um, I should be paid more and parang sinasabi naman, naririnig ko naman na dapat may higher position ka pa, hindi ka dapat sa ganitong level lang, you can do more, ganun. Pero bakit ako yung parang ako yung mismo yung nagsistop sa sarili ko? Parang doon sa regarding naman sa increment ng salary, parang ako, ang iniisip ko na if kung bibigay mo sa akin, bibigay mo sa akin. Hindi ako para magmalimos. Yun yung Magbe-bet. magbe-beg. Yun yung ano ko, na parang naisip ko na bakit gano'n? Dapat hindi gano'n. So ano ba yun? Ano bang sa tingin ninyo kung paano ko siya mababago? Or ano ba dapat yung mindset ko? Ano ba? Pride, Actually, pride ko ba yun? Or ano ba? Hindi ko gets. Actually, that's true. That's true. Yung pride mo yun kasi. Parang gaya nga nung sabi mo kanina na if they really want to give that money, Mm-mm. ibibigay nila. Hindi mo kailangang hingiin. Pero kasi ako, since nag-ibang bansa ako, parang naano ko na kasi sa mindset ko na dapat ito yung sahod ko, ito yung sahod. Kasi dun sa first company ko, sobrang baba ng sahod ko dun. Tapos yung mga benefits ko hindi rin naman maganda, di ba? Like parang nakwento ko na sa inyo yun dati na I need to pay half of my visa, Mm-mm. which is visa is hindi din naman in legal way na nagawa. So yun. I really find a company na magkakaprovide sa akin ng right benefits and compensation. And then before I said yes with this new company, talagang sinabi ko na ito na yung minimum na sahod na kailangan ko. Pag hindi nila kaya, di next company, 'di ba? Mm. Kasi kailangan mo talagang maging Hmm. maging firm, kailangan mo maging firm sa Mm. kung anong gusto, Ayun, yun na nga. kung ano Kung yung dapat gusto strong yung mo. personality mo. Hmm. Kasi minsan tayong mga Pilipino, parang kunyari, okay lang ba na ganito? Itanong mo, parang nahihiya na tayong magtanong kasi feel natin mare-reject tayo or feel natin
aasa lang tayo. Dahil nga walang progress, usually puro talk lang yung mga, lalo na sa mga higher ng company, magtatanong ka, ang sagot lang sa'yo, ganito, ganyan. Tapos wala na, hindi ka nababalikan sa ganyan. Kaya parang, wag na magtanong, hayaan mo na, okay na to kasi kaya ka lang ng oras magtatanong, tapos wala namang result na ibibigay sa'yo. Diba? Kasi ganun nga dito. Parang, meron po Sa bang dagdag yung ganito? Paid po ba yung ano ko? Ganyan, ganyan. So, ako talaga, yun. ako talaga yun yung natutunan ko nung nag-ibang bansa ako na talagang dapat every move mo ay binabayaran ka. Ganun ako dito actually. Dito parang Mm-mm. you're paying me with this amount of money, then I will work for this amount of money. Diba? Parang kumbaga kung ang binabayad mo lang sa akin is 12,000 baht, then I will work for 12,000 baht. I will not work beyond 12,000 baht. Mm-mm. And Mm-mm. if kung magko-complain ka, edi tignan mo kung magkano yung pinapasahod mo sa akin. You have to work with with how they pay, di ba? Ano naman, ako naman kasi parang, yun nga, parang there's fear na baka Mm-mm. pag nag-demand ako and hindi nila maibigay sa akin, parang mawala pa yung job. Parang, Tanggalin ka pa, oo. oo, yun yung fear ko. Mm-mm. Which is, hindi ko nakita sa ibang, sa ibang mga nationality. Na ano talaga, alam nilang ipaglaban yung rights Mm-mm. nila. Alam mo, kapag napansin ko, dito kapag ka yung Pilipino, yung yung staff Pilipino, no, ano yan, behave lang yan sa isang company, behave. Hindi sila yung laging sumusumbat sa manager, hindi sila yung nakikipag-away sa manager, kaya sila yung matagal sa company. Pero it's Mm. not a good sign kasi sila yung matagal sa Oo. company, ganun pa rin yung sahod nila, tapos pero dumadami na yung work nila. Hindi nag-increase ang sahod nila. Yung iba, hindi. Yung iba, swerte ka kung oo, swerte ka ay malas mo kung hindi. Pero yung mga, pero hindi sila nakikipag-away sa mga, manager Mm-mm. nila, sa mga boss, ganun. Noong una, akala ko parang yun, Trade. okay, magandang trait kasi hindi ka nakikipag-away. Hindi mo pinaglalaban kung ano yung tama sa'yo. So, hindi ka pinapaalis, ganun. So, pero makikita mo yung mga ibang umalis na, uy, may progress dun sa career nila. Pero ikaw na mabait, behave lang sa company, ganun ka Ganun pa pa. rin. Oh, walang I progress. think, I think tayong kasi mga Pilipino, parang kumbaga, hindi naman lahat pero most of the Filipinos, they tend to stay on their comfort zone. Di ba? Oo. Feel ko kasi nga, parang less issue na kasi baka pag usually katulad nito, sample dun sa past work ni JM. Madaming dispute daw sa mga payslip tsaka sa sahod, ganyan-ganyan. Marami daw yung pipila para magreklamo sa HR. Tapos meron din daw yung parang ah, meron din yung parang hindi na lang umiimik kasi baka ang dami nang nagreklamo, wala namang nangyari. Parang ganun. Parang, sige, tiyan mo na. Pagkaano na lang siguro, baka bahala na. Parang ganun na lang. Parang na ako. Kasi siguro nga, nakikita nila wala naman nangyayari dito sa company na kahit magreklamo ka na magreklamo or kahit mag-demand ka ng mag-demand, walang nangyayari. So, yung iba, pinipili na lang na manahimik na lang. Okay na to. Parang, eto meron, ganyan. Tsaka sila naghahanap ng bigger opportunity. Doon na sila kaya yung iba palipat-lipat ng work kasi ganito ganyan. Kaya yun, mahirap talaga dito, lalo na dito. Hirap mag-demand kasi minsan, Pag-iinitan ka pa ng HR. oo, oo, oo. Tama ba Hindi yun? lang HR pati yung mga boss. Oo. Minsan Dapat, yan, sasabihin, parang palaban yan. makakarinig ka pa ng masakit na salita na ito lang ang trabaho mo, ang dami mo pang sinasabi. Pala absent ka na, ang dami mo pang reklamo. Parang may pasumbat kasi. So, parang minsan mas maganda lang manahimik para hindi ka makakarinig ng ikakasakit mo, ikaka-stress mo. Ayun. Ang pagdidemand din naman kasi sa trabaho, dinedepende rin naman yun sa performance mo. So, hindi ka naman pwede syempre mag-demand na Mm-mm. like kang absent, like kang late, hindi ka naman tatrabaho ng mabuti, pero nagde-demand ka. Pero hindi rin naman okay yun. Pag alam mo naman sa sarili mo or nakikita mo naman dun sa evaluation mo, kasi syempre sa work naman natin
May Mm-mm. evaluation, may It, yearly evaluation. mm-mm. Pag nakita mo naman yung evaluation nila is maganda naman sa'yo, di syempre, you have the right to demand din naman ng raise or tawag dito, promotion, di ba? Pag ganun naman yung nafe-feel mo sa sarili mo, you can demand, pero hindi naman tamad-tamad ka na nga, nagde-demand ka pa. Di talaga makakaroon ka naman. Kaya nga, mag-demand Marami. ka sa naaayon Based on, na ano rin na, oo, hindi yung, oo, tama nga naman yun. Pero, yun na nga. Pero Meron din talaga. tama din May naman. ibang company kasi, talaga na kahit na, lah, tama nga naman kasi. So, Ah, tama tayong lahat. I hmm, mean, hindi. Meron, napansin ko kasi dito, meron yung mga company talaga na hindi dahil deserve yun nung empleyado. Eh, yun talaga yung parang rules ng company. Balita ko pa nga meron yung nakikita nababawas na sa payslip bayad na yung mga benefits pero hindi pala daw nagbabayad pa sa mismong mga PhilHealth, hmm. ganon. May mga alam mo, ganon usual pala. yan sa Philippines, no? Bakit kaya ganun yung mga company? Yun. Okay lang yung Alam mo, ma-delay. Kasi meron din naman yung mga nade-delay lang. Pero, Minsanan, parang, oo, oo. ganun. Pero yung nung nagsimula ka hanggang ilang taong ka na or ilang months ka Mm-mm. na, yun ang di maganda. that's, oh. Dito sa Thailand, Siguro quarterly. dito sa Mm-mm. Thailand, mandatory yun. Kasi, pag, pag, dun sa payslip namin, lagi mo makikita talaga yan na binabawas yung mga government. Dito sa amin naman kasi ano lang eh, tax and insurance. Mm-mm. So, yung insurance parang PhilHealth. So, yun, monthly may binabawas sa amin kayo. Eh, may application naman yung yung government sector na yun dito sa Thailand. So every workers meron sila sa phone nila. And nakikita ko naman since nag-work ako din sa Thailand, nakikita ko naman na talagang nagbabayad sila kasi mandatory yun. Mm-mm. Iki-question iki-question ng government yun. Bakit hindi sila uh, kasi Sige, doon lang din naman kumukuha kasi ang government government ng ng funds. funds. Okay. So marami pa ako actually input regarding that one. Pero feeling ko may best na topic for this which Mm-mm. ma-discuss natin. I have one question regarding this one. Yeah. Okay. So, yun. Siguro i-tackle na So, lang tama natin. na. Yeah. Oo. So, yun nga, just know your rights kasi makaka-help din Mm-mm. yun sa pag-progress mo sa work, siguro sa negosyo mo, 'di ba? Hmm. Yeah, ipagpatuloy lang yung ano, since yung topic natin, yung pagiging masipag about success. Ituloy lang yung pagiging masipag kasi I know or we know at saka keep the faith kasi alam ko may balik yan na maganda basta alam mo lang sa sarili mong maayos lahat din ang ginagawa mo. Sipagan lang, tuloy-tuloy lang yung pagiging masipag. Ah, can I still add more? Sige, sige lang. Meron pa Ngayon akong lang dalawa. nag-progress yung utak mo. Oo, I lang nag-progress kasi. Hindi, parang ano din, ito favorite ko to na na favorite ko to na traits. Yung pagiging consistent at saka yung discipline. Mm-mm. Yes. Yun, malaking factor din yun na minsan, sabi nila, kahit na paonte-onte, basta consistent mong ginagawa. Mm-mm. 'Di ba? Sa small steps, 'di ba, will make a big step na makakatulong sa success mo. At saka yung discipline mo din na kung ano man yung gusto mong gawin, basta ano lang yung focus ka lang dun sa goal mo and then yun, nandun yung disiplina while reaching that goal for sure magiging successful ka. Hmm, that's true. So, Kailangan, hmm, yes. sige, go. Gusto ko lang sabihin na kailangan mo talaga you have to make sure that every day there is progress in your life. Diba? Mm. Mm-mm. And to sum it up, hindi lang talaga siya kasipagan. Madaming madami pa talagang factors.
So, Yeah. our answer is no. It's not only kasipagan. Hindi dahil masipag ka, nagrereklamo ka na, ang sipag-sipag ko naman, bakit walang progress? Ay, kasi baka nagkukulang ka sa ibang aspect. So, check mo Mm. din. Check the Mm-mm. label. Yun. Mm-mm. Meron naman kasi yung sobrang sipag mo, tapos masama naman ang ugali mo, di ba? Walang, Sino naman wala yan talaga. na masamang ugali? Papa na girl. Ano? Yun lang. At dahil dyan, nakalimutan ko May, yung sinabi ko. At dahil dyan, Yeah, may do you question. have, ah, ano? May question ka, wala? Ako? Wala akong question. okay ka lang I have eh. my question ka. May question ba ako? Hindi, Parang wala akong question. sinabi mo Sabi kasi niya, kanina. sino yung masamang ugali? Yun yung sabi ko. Sino Before pa sa yun. ugali? Sabi kong gano'n. I was just Hindi joking. Hello. before that. Before that, I said Ano ba na, yan? Wag mo lang isipin. before that, I said, Pag-iisipan pa natin yan, oh. yun yung consistency, yun yung sinabi ko. Wala na akong ibang question. Ano ba? Hindi, akala ko may question ka. Wala. Sige, mag-isip ako ng question. Pero, bago natin tapusin, ano yung magiging advice mo? Kasi, ako I really want to change that. Ano sa tingin mo yung magpapalakas ng loob ko to fight for my rights? Hmm. Habang naghanap ako ng Be quotation. firm. And then for me, as a Bataray person, you have to be, yun nga, yung sabi ko kanina, you have to be firm with Firm. with the goals that you want to have in your life. And you have to be firm with your decisions in life. Diba? Kung hindi ka firm sa mga decisions mo and your stance in your life, hindi mo makukuha yung rights mo as a worker, as a person, di ba? So, yun, lagi ka lang maging matapang sa lahat ng bagay. Hindi naman yung matapang na nakikipag-away ka na sa lahat ng bagay. Pero yung, kumbaga, ipinaglalaban mo lang yung sarili. Basta alam mong nasa tama ka. Basta alam mo nasa Paglaban tama ka. mo. Basta, alam mong nasa tama ka. Ipaglaban. Ipaglaban mo. Very good. Visit. Lalo, At dahil lalo, dyan, lalo na nasa ibang bansa ka. Diba? So, syempre, hindi rin naman natin maiiwasan yun na there is always discrepancy at saka tawag dito yung mababang tingin ng ibang tao sa mga Pilipino. Diba? Tama din naman. Ay nako, sana ma-conquer ko yun. Kasi yun talaga yung ano ko eh. Ayoko talaga nakikiusap na parang, at saka I believe naman there's a professional way of asking for increment or for promotion. Ganun. Hindi naman pwedeng nagsasalita lang dun, uy, promote mo naman ako. Yun lang, syempre minsan hindi professional yung mga, ayoko na lang mag-talk masyado because baka may masagasahan tayong malalaking tao. True. Hindi pa ako Dahil- ready sa mga ganyan. Dahil doon may nag-comment, isa lang naman yung nag-comment sa akin. And it's funny kasi pinost ko to sa Ay, oo nga. sa IG ko. And then yung pinsan ko ang sabi niya, kasi ang question ko doon is it true na kasipagan ang sagot sa or ang pinakamahalaga sa pagiging successful? Ang na-reply niya, dapat maganda ka din. Dapat maganda. Uy, totoo din yun! Pero that's true, Oo. There are some people who use their beauty to be successful. Oh my God. Totoo yan. Alam mo, meron akong college classmate na lagi siya napapagalitan hindi naman lagi, pero mga siguro twice na ganun. Na napapagalitan sa classroom kasi lagi lang siya nag-make up, ganun, or hindi niya alam yung sagot, ganun. Pero tapos ako nagsa-study naman ako ng kahit papaano. Pero ang ganda ng buhay niya ngayon.
Kaya parang Anong ano sa niya? kanya talaga, naiinggit talaga ako sa kanya. Kasi siya talaga yung kinaiinggitan ko kung meron akong kakain. Kung pwedeng mainggit at may kakainggitan ako, yung buhay niya. Kasi parang, ano, yung ganda talaga niya yung ginamit niya. Paano? Anong work niya? Saan niya ginamit? OnlyFans. Joke lang. Joke lang. Syempre, hindi na tayo para magbigay ng Eh, information. Pero, hindi na. Hindi naman, oh yes. Sure. Sige, ikaw muna. hindi na tayo para magbigay ng information. Pero First. syempre, bibigay ko kayo ng information. Ikakat ko na lang. Yung sinasabi ko sa inyo, okay. Eh di Tuloy na congrats tayo. sa kanya. To cut that one, sabihin ko na lang na totoo din naman talaga yun na hindi naman lingid sa atin sa mga Pilipino na ang daming ganun sa atin na maganda na naging successful kasi nga ginamit nila yung ganda nila, di ba? And they are There are given more opportunities. yeah, they are given more opportunities and mas pinapansin sila ng mga ng, ng paligid nila, di ba? Oo. There are kasi kahit na sabihin mo na kahit na bobita ka, pwede ka maging model kasi maganda ka. Kahit bobita ka, pwede ka maging uh, Artista. artista, maging beauty queen, 'di ba? Kasi Pwede ka mapag-aaralan. pwedeng maging, okay. Mapag-aaralan 'yun. Hindi naman lahat, to be honest, hindi naman lahat ng mga beauty queen is matatalino, 'di ba? They Oo, have di ba? Ang na- daming may, meron nagva-viral. din silang oo, meron silang Tinitrain din naman. train kasi din talaga 'yun na this certain topic, dapat ganito ang question, ang sagot mo, di ba? Kung mapapansin mo din naman ang mga sagot sa mga beauty queen is parang redundant na kasi nga they have the tawag ba dito? Yung Ano? kodigo. Kaya mo yan. Mm. Meron na silang, tawag din, Bessie. Standard Oo. answer Oo. question. Na kahit na anong sagot Aaralin mo, na oo. lang. Ito yung magiging Ah, point mo. Ito yung parang related Daya din na ba? sa advocacy nila. O hindi kami Mm-mm. nagmamagaling pero parang yun lang yung observation namin bilang audience. pero hindi naman namin nila Mm-mm. lahat May mga Oo hindi nga. sabing hindi Daya, natin. samantalang nung ako yung nagpa-pageant, Ganda lang. biglaan lahat. Diba? Ganda, Yung utak ko ganda noon, lang. ano pa yung utak ko noon, medyo Ano pa kasi yun matalas eh. pa. Hindi pa ganun kapulido yung mga training dati, 'di ba? Parang Hindi, at ano yung na. ano din naman. Yung On the sinalihan spot talaga. yung sinalihan naman kasi ni si hindi yung mga kagaya ng mga big pageants na Mm-mm. talaga kailangan mong maging ano dun maging hone na hone na. Diba? Hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman ini-invalidate yung experience mo. But may mga Experiences. Pero dapat ganon. Oo, tatlo yun. Oop. Tsaka oh hindi, nga, dapat kung oh nga, ano the pa yung fairest of them malalaki. all nga, di ba? Mm. Yung malalaking mga ganyan na beauty contest, dapat sa kanila hinahasa yung ano talaga, beauty and brain nga eh. Yung mga on the spot na question talaga. No? On the Wala spot lang. din naman yung mga Sinasabi. question. On I the spot mean, naman, walang pero ano, kasi na ano na yun parang na-establish na kasi yun sa mga beauty queens na most of the questions na lalabas during the pageant would be the latest issues and News. latest issues sa Topic. mundo. So, parang alam naman na ng mga pageant coordinators mga yun. So, magko-concentrate na sila sa ganun. They will make standard questions for those na ipupunto doon sa advocate nila. Diba? ah, okay. So, yun. So, since nauna At naman akong sumagot, ako na rin mauuna magbibigay ng quotes. okay. Okay. So, yun. Sabi dito ni Zig Ziglar. Sabi niya, there is no elevator to success. You have to take the stairs. So parang for me, ang interpretation ko nito, like, yung elevator na sinasabi is yung kasipat.
And then the stairs that he's saying is yung mga ibang factors pa that we have to consider in order for us to be successful. Like, sabi ko nga, beauty, you have to be beautiful, you have to be smart, you have to be wise, you have to, you need to have a good opportunity, environment, and everything. So, yun, yung explanation ko is there are a lot of things that we have to consider in order for us to be successful. And success in life depends on how you it, depends on how you interpret it. Diba? Mhm. So, having Ako said na. that, Sige. and having said that, and all the things that we said, na there's really a lot of factors affecting success, blah blah blah, ganyan. So, Yun na nga. so ang pinaka masasabi ko lang doon, syempre, alam na natin 'yan na maraming rekados ang success. Isa na lang yung masasabi ko talaga. And it came from the deepest part of my heart, right here. Okay? Here. Yeah. You can see? Okay. Okay. Sabi, never give up. Yan lang. Kasi, di That's ba, true. I have... Huwag mo sabihin just do it yung sabihin mo siya. Ha? Ano? Just do it. Just do it. Tanga. Never give up. Ano Just sabi do mo it. dyan? Sabi mo, ba't mo alam? Sabi niya. Okay. I think I don't Hindi, have to explain it. But yeah. that will be my yung pinaka-core nung topic natin and my advice to everyone, do not give up. Do not give up. Kasi Yeah. at the end of the day, magiging successful naman tayong lahat as long as we take all the opportunities that we have. And Patience. we have to be patient and we have to be thankful. Yun nga. Okay. Sabi nga, maraming key yan, maraming factors, lahat ng pagiging successful. But, let's not forget. Kaya maraming doors. Joke yun. Comedian ka ba? Ayun, eto naman sa akin. Sabi, marami akong nakita, pero kasi parang lahat yun is just key factor ng pagiging successful. So, dito na lang ako nag-base na failure is the key to success. Each mistake teaches us something. Diba? So, yun nga. So, para sa akin, kung feeling mo madami kang tag dito. Anong Tagalog ng failure? Hindi ko alam. Diba ang hirap? Hindi. Pagkabigo? Pagkabigo, yes. Pagkabigo. Kabiguan. Kabiguan. Kinanta na niya. Ituloy mo yun. Ituloy mo Ayun yun. lang. Wag kang Oy, diba? Yung kantang yun, sample na lang yun ng kantang yun. Search nyo na lang. Anong title? Pagkabigo. Alin lang. Anong title nun? Wag kang susuko. Oo, wala. Pangarap ka. Mangarap. Iba yun. Mangarap Okay. ka. Yun eh. Yun ba yun? Yung simula niya. Tingnan niyo yung mga pusa ko naghahabulan. Nakakapi ko ng iingay nila. Oh. You have less than a minute Ayun. to talk. 5, So, yun na 4, 3, 2, yung mga 1. tapos na. Isa ba Totoo ako nga. kagana? Wala namang Oo, countdown tapos na. dyan eh. 8, 7, Basta yun. 6, 5, Failure. 4, Wag na ako magsasalita. 3, Basta yun na yun. 2. Hindi mo pa ka na-explain eh. Sige na, hindi natin tatapusin yung next. Binibilangan nyo ko. Sige na nga, Rod. Sige na. Ano pa ako 5. magsasalita? Mas malakas yung countdown nyo. Sige na, 5. Galit. Para sa akin, yun nga, failure. So, lahat ng mga pagkabigo natin sa buhay, wag sana tayong i-give up. Tuloy lang yung pagiging masipag, tuloy lang lahat ng key factor na nabanggit natin. Mahalin mo lang yung ginagawa mo. Meron at meron niyang kapalit para sa akin. Patience ka lang. Patience ka lang. Wait ka lang. Patience ka lang. Tawa ko. So, yun na nga. Oh. Yun na yun.
So personally, meron akong napulot in fairness. Sana ma-apply ko siya. Sana lumakas yung loob ko. Sana medyo lumunok ako ng pride. Pero parang lately, nanood kasi ako nung Barcelona. Barcelona ba yung kay Catherine? 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 Mm-mm. Yes. Barcelona. Di ba yung mga, Barcelona. may ano din, may scene doon na sinabi ni Catherine na psychologist graduate ako sa Philippines. Tapos biglang sinabi ng mga iba na graduate din naman kami, hindi ba halata sa atin. Tapos biglang sinabi din nila na pagdating mo sa ibang bansa, lunukin mo yung pride mo kasi hindi ma-apply yung ano natapos mo sa Pilipinas dito sa ibang bansa. Which is, yung dun sa scene na yun, for me, parang kumbaga, 50-50 ako dun. Kasi syempre parang, si Catherine, parang sa point ni Catherine, kaya gusto lang niya ipaglaban na meron siya nito eh. So, kailangan alan siya ng magandang job. Which is, dun sa 50% din naman na, by point din naman yung mga Filipino doon na kailangan mong lunukin yung pride mo kasi andito ka sa ibang bansa, hindi nila ibibigay yung opportunities. Yun na nga, yung graduate niya, hindi yun yung work niya. So, yun nga yung may mali. point yung oo. Which is nga yun yung mali na parang hindi talaga nila pinaglaban yung rights nila. Pero kasi, minsan, mas pipiliin mo na lang na hindi ipaglaban. Kasi kapag pinaglaban mo, uuwi ka ng Pilipinas. Kahit na mas mababa yung posisyon na meron ka sa ibang bansa, mas mataas pa rin yung sahod mo. So, sahod. Oo. So, minsan, napapaisip ka, ano ba mas importante? Yung successful na career, magandang posisyon, or yung sasahurin? Parang gano'n, nagtatalo din eh. Yun talaga yung point. Sa mga chatters natin sana may paglaban yung rights. Fight for your rights. Oo. At at kung feeling mo masipag ka and baka lang, may kulang lang sa ibang factors. Check mo din. Evaluate. Hindi pa huli ang lahat. Basta mabubuhay. Basta, alam mo, pangit yung quotation na yun. Kapag di ko sinabi. Sabi ko sana habang may buhay, may pag-asa. Ano daw? Bakit? May masabi lang. Parang connected din naman yun sa sinabi ni C na, diba, na lahat ng failures ay may pagtututunan ka. It doesn't mean na nag-fail ka, stop na. Hindi ganon. Feel ko kasi yung iba ganon, nag-fail sila, tapos kung ano na, nag-settle na talaga sila sa more less pa. Parang ganon. Dahil nga, ayoko nang mag-apply sa ganitong work, nag-fail ako dyan, nagkamali ako, nagbobo ko dyan. Diba? Hindi na sila nag-try, ganon. So, yun. Sabi nga nila, fall 7 times, get up 8 times. 8 times. Medyo masakit, pero yun Get up 8 times in the morning. Okay. Bye, chatters. Thank you so much, A and B and C. Thank you. Ikaw si B. Sana sa akin, di ba? Thank you. Bye, BC. Bye, BC. Mga BC. Bye, guys. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye-bye.